Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Wala nga pong gaanong nasabi si Coach Tim Cone matapos matalo ang kanyang Barangay Ginebra sa Game 6. Kung walang nasabi si Coach Tim Cone, ano naman ang munting kahilingan ni Meralco Head Coach, Coach Luigi Trillo para sa kanilang Game 7 at gustong maitakda ang kanilang bakbakan sa San Miguel Beermen? Tara, sama-sama po nating alamin at pag-usapan yan sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Wala nga pong gaanong nasabi si Barangay Ginebra San Miguel Head Coach, Coach Tim Cone matapos nga pong matalo ang kanyang kupunan 86-81 sa kanilang Best of 7 Series Semifinals ng Meralco Bolts. Matatandaan nga po natin na sinabi ni multi-awarded Coach Tim Cone na ayaw niyang maglaro ng Game 7 dyan sa San Jose, Batangas. Pero nangyari ang ayaw ni Coach Tim Cone, mga shooters. Narito po ang maikling sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Cherry Ramos sa spin. Ano ang masasabi ko? Magkakaroon ng Game 7. Dalawang mahalagang salita na binitawan ni Coach Tim Cone habang naglalakad papalabas ng Smart Araneta Coliseum kasama ang kanyang may bahay na si Christina. Ramdam nga po kay Coach Tim Cone ang pagkadismaya kasi nga ayaw na niya ng Game 7 pero nangyari ang ayaw niyang mangyari. At sinabi din nga po ni Coach Tim Cone kung mangyayari ang Game 7 dyan sa San Jose, Batangas ay gusto niya na makapagpakita ng magandang laban ang kanyang kupunan. Kasi nga mga shooters, etong laban na to, Game 7 na to, do or die na to. Kung sino ang mananalo dito, yun ang makikipagsagupaan sa San Miguel Beermen na sister team na itong Barangay Ginebra. Mga shooters, di ba? Nabigo nga po ang mga bataan ni Coach Tim Cone na maipanalo kagabi ang laban nila sa Game 6 dyan po sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Matapos nga pong umiscore si Christian Stan Hardinger sa nakaraang laro ng 34 points. Ito nga pong big man ng Barangay Ginebra, the bulldozer na si Christian Stan Hardinger. Ngayong Game 6 nga po ay nalimitahan siya sa 19 points at 8 rebound at 6 po na turnover. Sa kabuuan na po ng laro ay nagtala ang Barangay Ginebra ng 16 turnover. Ito talaga yung pinakamalaking problema ng Barangay Ginebra San Miguel, yung kanilang turnover. Si Scottie Thompson naman ay may 3 of 12 mula sa field at may naitalang 9 points, 12 rebound, 4 na assist. Kahit nga po nagsumiti pa ng double-digit performance si Japet Aguilar sa kanyang 19 points at si Maverick Ahamnisi 13 points, si Stanley Fringle na may 12. Ang Barangay Ginebra nga po ay nakakuha lamang ng 36% mula sa field at nasaktan po sila sa dami ng kanilang turnover na ito ang kanilang pangunahing problema, yung malaking turnover, mga shooters, ng pinakamalaking problema talaga ng Barangay Ginebra. Even doon po sa elimination hanggang dito sa semifinals, bit-bit ito ng Barangay Ginebra. Etong napakalaking problema nila na nagsasayang sila ng bola, mga shooters, at naiskuran sila ng Meralco rito. Sa mga turnover na to, nabibigyan ng pass break yung Meralco, nakakapag-score yung instead na points dapat ng Barangay Ginebra na naibabato nila, nasasayang, napupunta sa turnover, napapalitan ng magandang score ng Meralco Bolts, mga shooters. Ito yung pinakamalaking problema ng Meralco na dapat talagang, ng Barangay Ginebra, na dapat talagang masolusyonan ng kanilang coaching staff, ng mga player. Dahil itong coaching staff, ayaw naman ito ng turnover eh. Problema to ng mga nagpapasahan sa loob ng mga player, mga shooters. Ito yung problema talaga ng Barangay Ginebra San Miguel. At kung Barangay Ginebra naman po ay may problema, ito naman pong Meralco matapos nga pong maipuwersa ang do or die Game 7 diyan po sa San Jose, Batangas. Nagsanib puwersa nga po sina Bong Quinto sa kanyang 23 puntos at Chris Newsome na may 21 puntos. Si Alain Maliksi nga po ay nabokya sa unang bahagi ng laro na nagbigay ng mahalagang basket para selyuhan ang panalo ng Meralco Bolts. 12 nga po sa 14 points ni Alain Maliksi na na-score niya sa huling bahagi ng fourth quarter. Masaya nga po ang buong organisasyon ng Meralco Bolts matapos itakda ang kanilang Game 7 dyan sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Masusubukan nga po ang Meralco Bolts
nang kunin ang panalo para maitakda ang kanilang kauna-unahang paghaharap ng San Miguel Beermen sa PBA Finals, at yan ang gustong mangyari ni Coach Luigi Trillo. Narito po ang maikling sinabi ni Coach Luigi Trillo sa ulat ni Jonas Tirado ng Inquirer. Sana sa pagkakataong ito magawa namin. Napakaikling pahayag ni Coach Luigi Trillo. Yun lang yung tinutukan natin dito mga shooters. No? Sana kami naman, at sana sa pagkakataong ito magawa namin. Kasi mga shooters, napakatagal na naglalaban. Etong dalawang kupunan na ito sa mga series. Pero never pang nanalo itong Meralco dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. 'Di ba? So kaya ito yung aabangan natin. Kung maipapanalo nga ba ni Coach Luigi Trillo, ni Coach Minad, etong bakbakan nila sa Barangay Ginebra, San Miguel. Para nga po maitakda ang kanilang kauna-unahang laban sa San Miguel Beermen, mga shooters. No? Dahil sa unang pagkakataon, kung mangyayari po yan, ito ay kauna-unahang pagkakataon na maglalaban itong Meralco sa finals at ang San Miguel. Dahil ang nakalaban lang naman talaga ng Meralco sa finals, itong Barangay Ginebra lang. At never nga po silang nanalo dito sa Barangay Ginebra, mga shooters. Maasahan natin na umaatikabong aksyon ang bakbakan dyan sa loob po ng FPJ Arena sa ganap na 7:30 ng gabi. Bukas po yan, Friday, May 31. Kung hindi ako nagkakamali, mga shooters, ito yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng out-of-town game ang PBA sa semifinals na Game 7 ang gagawin. Kaya talagang napakabuenas po ng mga taga Batangas dahil magandang laban ang kanilang matutunghayan. Matinding mga bakbakan yan. Ayan, bago po natin tapusin ang video ito, mga shooters, nais po muna natin i-shoutout sina Nestor Villaflores ng Laguna, Gina Early, Water Lady 318, Francis Palumayan, Lino Bautista, Divina Villamor, at ang aking buong Team Pangat family. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!